125 million ang binigay sa kanyang confidential funds. Ginamit lahat. Kulang eh. Kaya, nag-abono pa ang opisina ng Office of the Vice President o ang Department of Education. Ibig sabihin, dapat ang gobyerno nga ang may utang kay Inday Sara o sa opisina niya. Kasi kulang yung ibinigay na 125 million. May assessment si former Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kontrobersyal na 125 million pesos confidential funds ng Office of the Vice President na bahagi na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin to sa report ni MJ Mondehar. Based on the acknowledgement thesis po, ang lumalabas na expenses ay 125,150,000. Ito ang naging pahayag ng prosecution witness na si Attorney Roderick Wamil sa Day 11 ng impeachment trial. Si Wamil ang unang testigo ng prosecution para sa Article 1. Ang Article 1 ay tumatalakay sa alleged misuse ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at ng Department of Education o DepEd, mga tanggapang hinawakan ni Vice President Sara Duterte. Si Wamil ay dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA ICFAO. Ayon sa kanya, umabot sa 125,150,000 pesos ang kabuang halaga ng acknowledgement receipts at accomplishment reports na isinumite ng OVP. Pero 125 million pesos lamang ang confidential funds na naprubahan at inilabas para sa tanggapan. May say naman dyan si former Chief Presidential Legal Counsel Sal Panelo. May mga discrepancies daw dun sa 125 million na pondo, tapos sa acknowledgement receipt sumobra daw. Hindi may problema pa sila doon. Ibig sabihin, mas naggastos pa. Ibig sabihin, may utang ka pa sa kanila, bayaran mo sila. Ayon kay Attorney Panelo, lumalabas sa naging pagdinig na nag-abono pa ang OVP sa confidential funds nito. Dalawa sa mga bintang ng irregularidad o pagnanakaw sa pondo ng bayan. Parang, Nag-abono. Parang ano. exactly. Ang discrepancy, may discrepancy, may utang ka sana. Kulang yung binigay mong pera. And on the Nag-abono sila. Sa pagdinig, sinabi rin ni Wamil na si VP Sara lamang ang tanging vice presidente na kanyang na-audit kaugnay ng confidential funds. Ayon kay Wamil, nakatalaga siya sa COA ICFAO mula 2014 hanggang 2024. At si VP Sara lamang ang VP na may confidential funds na kanyang na-audit sa panahong iyon. May mga dokumentong ibinahagi ang Dare to Ask Facebook page. Ayon sa mga dokumento, may pag-aproba rin ng confidential funds para sa Office of the Vice President noong panahon ni former VP Checho Marbinay. Nakasaad sa mga dokumento na inaprobahan umano ni dating Pangulong Benigno Aquino III o Pinoy ang confidential funds ng OVP ni Binay noong 2012 at 2014. Kaugnay nito, nagbigay rin ng komento si Attorney Panelo. binanggit na for the past years, tatlong vice presidents, VP Binay, VP Robredo, VP Sara, si VP lang daw ang na-audit na mayroong ganoong pondo. Confidential funds, both OVP and DepEd. Anong masasabi mo doon? Simpleng sagot lang yan. Sino ba nagbigay sa kanya ng pondo? Ang presidente. Si Marcos Jr. Siya nag-offer nun eh. Sino nag-aproba? O, di Kongreso. O sige, hindi sila tanongin mo. Bakit ganun? Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondehar, SMNI News. Ayan. Yung isa nyo pong komento, Attorney Sal, na parang nag-abono pa itong sa Office of the Vice President sa funds na ibinigay sa kanila. Maaari nyo po ba maipaliwanag ito, Attorney? Well, simple lang yan. 125 million ang binigay sa kanyang confidential funds. Ginamit lahat. Kulang eh. Kaya, nag-abono pa ang opisina ng Office of the Vice President o ang Department of Education. Ibig sabihin, dapat ang gobyerno nga ang may utang kay Inday Sara o sa opisina niya. Kasi kulang yung ibinigay na 125 million. Dahil yung mga ginawa nilang proyekto ay sumobra dun sa 125 million. Kaya sila nagpuno, nag-abono sila. So sa halip na aakusahan mo siya na may anomalya, ay dapat bayaran mo siya dahil nag-abono na nga siya. Para dun sa operation. Ayan. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang issue, mariing kinuwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Chodoro na dapat umanong magbitiw ang mga halal na opisyal na may taliwas na pananaw sa usapin ng West Philippine Sea.
May tugon din dito ang Malacanang, Attorney Sal. Alamin natin sa ulat ni Cresilyn Catarong. Wala kang tinatago. Kinwestiyon ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. na dapat daw magbitiw ang mga halal na opisyal na klarong pumapanig sa posisyon ng China sa issue ng West Philippine Sea. Sa inilabas na pahayag, iginiit ni Duterte na ang mga elected official ay iniluklok sa pwesto ng taong bayan at hindi ng Defense Secretary. Ayon pa sa kongresista, kung may ebidensya ng pagtataksil sa bayan ang sinumang opisyal, dapat itong idaan sa tamang proseso at magsampa ng kaukulang kaso sa halip na manawagang magbitiw ang mga ito. Binatikos din ng kongresista ang umano'y loyalty test na ipinapataw sa mga opisyal na may ibang pananaw sa issue ng West Philippine Sea. Kinwestiyon din ng mambabatas ang pagtingin sa China bilang pangunahing kalaban at binanggit na may iba pang bansang may territorial claims sa West Philippine Sea. Binigyang din ni Congressman Duterte na sa isang demokratikong bansa, ang mga botante lamang ang may kapangyarihang magtanggal sa mga halal na opisyal at hindi ang sinumang miyembro ng gabinete. Bilang tugon, ipinagtanggol ng Malacanang ang naging pahayag ni Secretary Teodoro. Sa Palace briefing nitong Lunes, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro na walang nakikitang mali ang administrasyon sa naging pahayag ni Teodoro. So wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ayon kay Castro, hindi loyalty test ang isinusulong ng pamahalaan, kundi ang paninindigan ng bawat Pilipino sa pagtatanggol sa interes ng bansa. Dagdag pa niya, nakaalarma kung mabibigyang kahulugan na usapin ng loyalty ang pagtatanggol sa interes ng Pilipinas. Patungkol naman sa relasyon ng Pilipinas at China, sinabi ng palasyo, Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. Samantala, sa mga halal na opisyal na umano'y inuulit ang naratibo ng China sa usapin ng West Philippine Sea, sinabi ni Castro na mas mabuting maging lantad ang kanilang paninindigan. Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresilyn Catarong, SMNI News. Ayan, Attorney Sal. Ano pong masasabi niyo sa payag ng Malacanang? Ito ang usapin pa rin sa alitan or hindi pagkakaunawa ng China at Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Well, hindi ka na magtataka doon. Yan ang trabaho niya. Pagtanggol niya yung mga mali. Pabayaan mo na siya. Tama yung sinasabi ni Congressman Pulong. Bakit mo naman resignin yung mga kontra sa kanila ang posisyon? Kaya kasama yun sa freedom of expression and of speech. Hindi porket sila sa posisyon ng gobyerno, nagtataksil na sila. Pero yan mo na. Ilabas mo sa yung mga Yes, Attorney Sal. porket yung mga tawag dito, yung mga nagsasabi na mali ang inyong posisyon. Kailangan iba ang gawin ninyo. Madaling sabi, di ba, ang posisyon ko, magipagkaibigan na lang kayo, huwag nyo nang awayin para walang gulo. Yan ba pagtataksil? Yan din na naging posisyon ni Presidente Duterte. Kaya dapat, pag-aralan yung maigi kung tama yung mga mungkahin. Hindi sasabihin nyo, nagtataksil sa bayan yung mga yan. Mali yun. Mali.